Uy, mga kababayan ko, kumusta po tayong lahat? Malapit na ang Pasko, ilang araw na lang po at magpapasko na. Mukhang yung inaasahan natin na magiging malungkot or hindi masaya ang Pasko ng mga nagnakaw ng bilyon-bilyon. Mukhang hindi yata matutupad, magsasaya sila ngayon. Yung mga bilyon-bilyon nilang nanakaw ay magsasaya sila ngayon, iwawaldas ngayong Pasko. Mukhang baliktad yata ang sinabi niyang ating Pangulo na baliktad yata. Sa bagay, halos lahat naman sinasabi niya kabaliktaran ng nangyayari. Anyway, mayroon ako sa inyong balita, baka alam nyo na ito siguro na nangyayari, ano. Hindi naman lingid sa inyong kalaman yung sitwasyon niya ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si FRRD, na ang sabi nila, sabi ng kampo ni FRRD, si Tatay Digong daw ay kinidnap. At alam naman natin na medyo hindi naayon sa batas ang pagkakadala niya sa dahig, kaya nga tinatawag nilang nakidnap. Kahit ako ordinaryong isipan mga kaibigan, hindi na tayo membro ng ICC. At pangalawang rason, gumagana po ang justice system natin sa Pilipinas. Yan ay medyo maraming mga paliwanag pa ang mga bata ni yung mga grupo ng Dalubinder, yung mga grupo ng Dalubinder, palusot-lusot, pero alam nila yan na mali ang ginawa nila. But anyway, darating ang panahon dyan na mananagot sila dyan. Sigurado ako dahil may Diyos tayong buhay. But anyway, ang balita natin ngayon, alam kong ang karamihan sa inyo ay alam na lahat ang nangyayari sa ICC. Dahil ito ng mga kaibigan, sabi nga, ang Diyos ay hindi natutulog, may Diyos tayo na buhay. So kung ikaw ay inaapi or masyadong binabalahura dito sa mundong ito, may buhay tayo na Diyos na siya ang mag-i-interfere sa lahat ng sitwasyon. Nang akala ng mga tao, kasi nga alam niyo yung mga tao rito sa mundo, nakakalimutan. Kasi marami silang pera, ang inisip nila kaya bayaran. Which is alam naman natin ang ICC noon pa man yan, si Karim Khan si Karim Khan na ang kontak ng iilan. Personalidad na galit kay Duterte sila Dilema, sila Trililing, sila Trillanes So ngayon nagsama-sama sila, ay yun nangyari kay Pangulong Duterte. Ito ngayon nangyari kay mga kaibigan dahil ang pirang pinangangalandakan nila na siguro, opinion ko lang ito na kaya nilang bayaran ang ICC, kaya nilang suhulan ang ICC, which is alam natin lahat ng nangyayari dito sa mga issue natin sa ating bansa ay gumagalaw po ang pera ng taong bayan. Pera natin ang pinangnunuhol Wala man tayo diyan masyadong katunayan, pero halata naman mga kababayan, di ba? So ito yung nangyari mga kababayan. Si Karim Khan, yung top prosecutor ng ICC. Ito yung tao nag-umpisa sa pag-iimbestiga kay Pangulong Duterte nung panahon pa niya nakaupo pa siya, at saka nung iniimbestiga, kinakausap na yung mga AGK victims. Okay? Ito'y siguro yung tao na kinukontak na ng mga ulupong, yung mga sabi nga yung mga hudas ng ating bansa. Okay? So, ito po yung pangalawa mga kaibigan na patunay na gumalaw ang Panginoon, na bigyan ng kahit papano ang hustisya ang ating Tatay Digong. Actually mga kababayan, hindi po ako masyadong maka-Duterte. Na-appreciate ko lang yung mga ginawa ni Pangulong Duterte na masakit sa mga taong may mga matitinong pag-iisip, na ang tao, yung presidente na yun, nanilbihan sa ating bansa ng matino, ng maayos, nag-iwan ng magandang ligasiya. Pero anong nangyari sa kanya kapalit, di ba? Medyo nakakahiya sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga Pilipino na nagtamasa o nakahalata o nakaramdam ng kaayusan ng panahon ng presidente siya. Ang hindi lang nakaramdam noon or minamasama lang ay yung mga taong wala sa matino ang pag-iisip. Hindi ba nila naramdaman yung mga ginawang pagbabago sa mga OFW? Maraming nagawa si Tatay Digong. Passport, naging 10 years. Hindi lang yun mga kababayan, alam nyo na yan, hindi mabilang ang mga ginawa. So ito yung hindi nila kaya tapatan. Kahit sinong magpresidente dyan, wala nang makakatapat kay Pangulong Duterte. Kaya siguro, sinasadya nila, pinilit nila na si Tatay Digong dalhin sa dahig. Dahil sakit ng ulo nila at harang sa kanilang ambisyon. Okay? Ngayon, itong nangyari, karma, mga kababayan, karma. Akala nila, lahat na masusunod. Sabi nga, tao lang tayo. Lahat ay kontrolado pa ng Diyos. Ano nangyari? Medyo natutuwa ako dito sa mga nangyayaring ito, na katulad ng ginawa ng Diyos sa flood control projects na nagpadala ng mga baha para mabuking. Dito nangyari mga kaibigan,
ang Russia, sinintensyahan itong siyam na judges. Kasama na si Karim Khan, ha? Sa Karim Khan. Sinintensyahan ng 15 years. Ha? At yung ibang judges, 3.5 years to 15 years na pagkakakulong. So itong siyam na kasama si Karim Khan na judges sa ICC, ay wanted ngayon. Ha? So wanted. So anytime, pwede sila madampot ng Russian government. So ipakulong. So ito yung mangyari sana ito sa Pilipinas, kasuhan ditong ICC. Ha? Kasuhan din itong mga ICC. Pag nakaupo si BP Sara, ito yung tanging request ko. Kasuhan ng ICC itong mga judges na ito. Katulad ng ginawa ng Russia at pati na rin yung mga nag-kidnap kay Tatay Digong. Ha? Ito yung dapat niyang unahin na magkaroon man lang ng maituwid ang kamalian na ginawa ng mga hudas sa lipunan. Ha? Ito yung pangalawa, mga kaibigan. Ha? Ito yung basahin ko lang dito sa website ng The Moscow Times. Ha? Russia jails ICC judges, prosecutor in absentia over Putin arrest warrant. Okay? Dito tingnan nyo lang ito, mababasa nyo yung mga details dito, yung detalye ng balita. At dito naman sa ano, mga kaibigan, sa European Interest website, ha. Buksan nyo rin ito, mga kaibigan, European Interest. Okay? Ang nakalagay naman dito, the US imposed sanction on ICC judges. So, yon mga kaibigan. So, nagkakaroon na ng was dispustasia kahit papano, hindi man direkta na ginawa nila dahil kay Tatay Digong, at least konektado itong mga taong ito. At lalo na ito si Karim Khan at Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza. Taga Pero ito siya, mga kaibigan. Ngayon, ito siyang presiding judge doon sa desisyon na nagbaba ng desisyon or nagbasa ng desisyon na ni-reject nila ang interim release ni Pangulong Duterte. So, ayan na, mga kababayan. From United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in the United States. She's an international lawyer. So it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they they have, and they now cannot use their accounts. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Umihalos mangiyak-ngiyak, mga kababayan. Nagrereklamo siya dahil hindi na daw kinonsider ang soberanya, ang sovereignty nila. Naramdaman nyo ngayon yan. Bakit hindi nyo inisip yung kay Pangulong Duterte, Sabi nga saka mo mararamdaman ang sakit kung ang maranasan mo na. So ngayon naranasan na nila, mga kababayan. Itong mga galit sa mga kay Tatay Digong, alam ko na ang Panginoon hindi man natutulog, kumikilos ang Panginoon. Alam mo nangyari, hindi na siya maka-access sa Western Union sa pag-order sa Uber or sa ano paman, pag-ipag-transact doon sa Uber, yung mga sasakyan siguro. Halimbawa, gusto niya itatransact lang niya sa Uber, wala
wala na siya, hindi na siya maka-open ng bank accounts niya sa dahil nga sa sanksyon ng US. At ito yung masaklap mga kaibigan, dahil hindi lang sila na mga judges ang apektado dito, pati pamilya nila apektado na, pati anak niya, pamilya niya apektado na dahil ni-revoke na, kinansil na yung visa. So mas masakit ang mararanasan nila mga kaibigan. Sabi nga yung ganti, walang sukat yan. Ito yung masaklap mga kaibigan, lahat ng bangko niya. Kasi nga nagtataka siya, itong babaeng judge na ito, si Del Carmen, pati sa dyan sa The Hague, sa yung European Bank, yung European Bank niya ay hindi na rin siya makatransact. Naka-freeze na rin yung pera nila sa bangko lahat. So yun yung tataka siya, dapat kung US lang, dapat yung ang kaya lang ng US, yung cover lang ng US na bank, yun lang na-freeze. Pero ngayon, pati na yung sa European Bank na independent, sabi nga niya, independent dapat yan, apektado na. So in-inform na siya at naka-hold na lahat ng dollars niya, hindi na siya makakatransact. Ibig sabihin, wala na. So yun mga kaibigan, ito yung mas malupit na, no? So eto, kung ako lang sa isip ko lang, ay hingi kayo kay sa mga naghatid kay Tatay Digong diyan, mga Pilipino rito na mga hudas. Eto I hope na sana makaisip itong si Karim Khan at saka si Del Carmen, Judge Del Carmen Los Del Carmen na manghingi ulit kung nagbigay man, manghingi ulit ng pera. Suportahan kayo. Suportahan kayo ng mga hudas dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, nagtatanong kayo, naghahanap kayo ng sovereignty respeto sa soberanya ng soberanya. Ngayon, nangyayari sa inyo, rereklamo kayo. So, yun mga kaibigan, at patuloy po tayong magsubaybay dito dahil nga alam ko at nararamdaman ko mga kaibigan, alam natin lahat, palamura lang yung matanda yung ating presidente noon. Pero talagang nanilbihan siya ng tapat sa ating bansa. Ang nakakapagtaka nga lang, kaya nga tayo ay binabansagan DDS. Ito yung mahirap sa panahon natin ngayon sa gobyerno ni Junior, ni Bongbong Marcos. Ang lahat na kontra sa kanya, lahat ang titawag nila DDS. So yun, kahit naghahanap ka lang ng katotohanan, DDS. Pero walang problema yon, tawagin man tayong DDS. Ang importante, alam natin ang katotohanan. Hindi tayo mga abnormal, hindi tayo mga mangmang, hindi tayo nauuto, hindi tayo kulang sa tulog, hindi tayo bangag, Alam natin, alam natin ang katotohanan. At alam nila yan, pilit lang nila at binibind ang katotohanan. Salamat sa inyong panunod. God bless us all. God bless the Philippines.